Wala raw matigas na tinapay sa mainit na kape. Para na rin sa ating mga Pinoy, hindi kumpleto ang agahan kung wala ang paborito nating pampainit ng tiyan. Isa yung Gaya na lamang nitong si Nanay Rosita, aminadong halos 40 taon na siyang binubuhay ng kape. Mawawala yung gutom ko pag nakakainom ako ng kape. Pag nakakaramdam ako ng gutom, magkape lang ako, nawawala na. Parang tubig ng araw sa kanya ang kape. Sa loob kasi ng isang araw, halos 10 tasa ang kanyang nauubos. Nakakalibang talaga. Nawawala yung antok mo, lalo na kung may gusto kang panoorin sa TV. Nakakatagal ka sa puyat. Kung para kay Rosita, kulang ang isang araw pag hindi nakakapagkape. 20 taon naman ng trabaho ni Manny Torrejon ang pagiging cupper o tagatikim ng kape. Na mga kakaping ka, hindi mo iinumin lahat to kasi pag ininom mo lahat ito, makakaroon ka ng palpitation. Sa paglalasa kasi, malalaman kung ang nabiling coffee beans, pasado o may depekto para maibenta sa merkado. Cupping is the ultimate test for coffee because it will determine the quality in the coffee cup. Diba? Pag gumawa kang coffee, yung ultimate naman na quality will be when you drink it, not in the visual sense lang of the beans. At the same time, you're checking the aromatic profile. Kaya nga naman, kabisado na ni Manny kung anong klaseng kape ang iniinom niya. Sa Pilipinas kasi, 4 na uri ng kape ang matitikman. Ang manipis pero malaking Arabica. Ang maliit at pahabang Excelsa. O malaki at mahabang Liberica o Barako. At ang bilugang Robusta. Bagamat magkakakulay, magkakaiba ang lasa at bango ng mga kapeng ito. Nilalasahan ko ito Robusta, lasang lupa. But that's not to mean that it's bad quality. It's just that that's the particular, yun yung pinaka-profile ng kape. Parang prutas naman daw ang ibang uri ng kape. Ang Arabica has the most acidity. Parang umiinom ka ng orange juice. Yung acidity na yun, that is pleasant. Ito Liberica, the aromatic profile is more of the fruity kind. As I said niya, parang jackfruit, parang langka. Taong 1740 noong unang dinala ng mga Kastila ang kape sa Pilipinas. At una sa mga nabiyayaan ng inuming ito ay ang bayan ng Lipa sa Batangas, na nakilala dahil sa kapeng Barako. Ang mga Spanish friars ang unang nagdala ng kape at dinala nito doon sa place around Lipa. I think kaya rin sila dinala dito ng friars. Unang-una, maaring meron na silang coffee habit. Second, pwedeng tumubo yung kape in the Philippines dahil ang lupa at ang klima ay suitable for coffee. Pati ang kalapit na bayan ng Amadeo sa Cavite na ambunan ng Robusta na pinapatubo dito. Malamig na klima at matabang lupa. Tamang-tama sa pagpapatubo ng kape. It only grows in a certain area around the equator. Yung mga mayayaman na bansa, USA, Japan, Germany, hindi sila pwedeng magpatubo ng kape. So ang swerte natin, di ba? Binansagan ng Amadeo bilang Coffee Capital of the Philippines dahil sa higit 20,000 ektarya ng taniman ng kape dito. At ang latang ito, nagsimula lamang noong Pahimis Festival noong Pebrero taong 2002. Ito raw kasi ang buwan ng anihan ng kape. Isa rin daw paraan ng Pahimis Festival para lalong palakasin ang produksyon ng pagkakape sa Pilipinas. Alam nyo bang higit 2 siglo na ang nakararaan nang hirangin tayo bilang pang-4 sa pinakamalaking eksporte ng kape sa buong mundo? Pero sa ngayon, tayo pa ang nag-aangkat. Kasi kung pagsusumahin natin at pagsasama-samahin ang produksyon ng buong Pilipinas, hindi natin kakayanin pa din na masuplayan pa lang ang pangangailangan ng bansa sa kape. Dahil talagang kilala ang mga Pilipino na coffee drinker. Para makatulong sa industriya ng kape, itinayo ang Kape Isla.
Isa itong kooperatiba at Coffee Information Center na proyekto ng Philippine Coffee Board. Samut-saring kape na galing sa iba't ibang panig ng bansa ang binibigyang pugay dito. Maglo-launch kami ng campaign na makakapag-donate sila ng pera or bibili lang sila ng kape, makakatulong na rin sa pagyabong ng industriya ng kape para hindi mawala yung honor and glory of coffee dito sa Pilipinas. Proudly Pinoy talaga ang ating mga kape. Mapa-Arabica man o kapeng barako, ang kapeng Pinoy kayang-kayang makipagsabayan sa pasarapan sa buong mundo.